description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depths of your love? You are beautiful beyond description, majesty enthroned above. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. Yeah, God crushed you for my sin. In agony and deep affliction, cut off that I might enter in. Who can grasp such tender compassion? Who can fathom mercy so free? You are beautiful beyond description, Lamb of God who died for me. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. I stand in awe of you. I stand Amen. Tayo po ipasama din tumayo para po sa ating confession of faith. Para po sa ating confession of faith. Ating pong ideklara ang katotohanan ng salita po ng ating Panginoong Diyos. Pamagitan po nito. Basahin po natin ng sabay-sabay. I believe in God the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of a Virgin Mary, was crucified, died, and was buried. The third day He rose again from the dead. He ascended to heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting.
I believe that God's a triune God, expressed in three persons: God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. I believe the Holy Scripture is the Word of God. It has the final word in all matters of faith and practice. I believe the Holy Scripture is authoritative, true, without error, providentially preserved, sufficient for salvation and Christian living. Amen. Habang tayo po'y nakatayo, makibukas po sa ating pong teksto, sa ating pong pagpapatuloy sa ating pong series sa aklat po sa Book of John. John chapter 2. John chapter 2 verse 14. 14 to 22. John chapter 2 verse 14 to 22. Okay, John chapter 2 beginning in verse 12 pala, verse 12. Verse 12 hanggang 22 po. John chapter 2 verse 12 to 22. At basahin po natin ito ng sagutan. Ako po sa verse 12, kayo po sa verse 13, at sa last verse po sa verse 22 ay sabay-sabay po tayo. John chapter 2 verse 12. After this, he went down to Capernaum with his mother and brothers and his disciples, where they stayed for a few days. In the temple courts, he found men selling cattle, sheep, and doves, and the others sitting at tables exchanging money. Making a real court, he took them out of the temple with the sheep and oxen and poured out the money changers to overturn their tables. 16. To those who sold doves, he said, "Get this out of here. How dare you to turn my father's house into a market?" In time, remember that he said, "For your house is good." Then the Jews demanded of him, "What miraculous sign can you show us to prove your authority to do all this?" The Jews replied, "It has taken 46 years to build this temple, and you are going to raise it in 3 days? 22. After he was raised from the dead, his disciples recalled what he had said. Then they believed the scripture and the words that Jesus had spoken. Altogether, now while he was in Jerusalem at the Passover feast, many people saw the miraculous signs he was doing and believed in his name. Tayo pa sa madaling manalangin. Pinupuri ka namin at patuloy pinapasalamatan. Pagpalain nawa ang pagkakabasa ng iyong banal na salita at sa inyo ito patuloy pinagkakatiwalang gawain ito at ikaw nawa ang maitaas namin sa kalagitnaan ng pagtitipon nito. Ito ang aming panalangin in Jesus' name. Amen. Hirap pag walang salamin. No? Muli po na isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. At tayo po ay nasa pagpapatuloy natin pong series dito po sa Book of John, sa chapter 2 po tayo. Looking back doon po sa chapter 1, sabi po ito, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and He was with God in the beginning. No? Nung pagpapakilala po ni Apostle John sa ating Panginoon Jesucristo, na siya ay naroon na sa pasimula. Bago pa man ang pasimula, naroon na po siya. Then, dito ito po, no, yung kanya pong earthly ministry, yung kanyang unang himala na ginawa, yung ginawa niyang alak, no? Yung tubig, no? Hindi po ginawa yung alak na tubig, kundi yung tubig po ay ginawa niyang alak. Then, sabi po sa binasa po natin kanina lamang, sabi po sa verse 12, after this, he went down to Capernaum with his mother and brother and his disciples. They were stayed for a few days. Then, sa verse 13, sabi po, when it almost time for the Jewish Passover, Jesus went up to Jerusalem. Ngayon ay papunta na po sila doon sa Jerusalem kung saan ay nalalapit na may tinatawag na pista ng Paskwa. Yung tinatawag po na Passover. At dito po sa talata binasa po natin, ito po ay medyo controversial na controversial na nangyari dito po sa ginawa po ng ating Panginoon Jesucristo. At ating pong surhiin ito pong nangyari po dito in the context ng worship, in the context ng pagsamba. Kasi kagaya po niyan, tayo po ay hindi lang po tuwing linggo sumasamba.
Ito yung ating pong worship service, ito pong Sunday, but from Monday to Saturday, yun po yung ating personal worship. At yung Sunday, yung tinatawag natin corporate worship. Tingnan po natin in the context ng worship, ito po nga pangyayari pong ito yung may heading po sa inyo pong mga Bible na Jesus clears the temple. At ito po yung pinamagatan po naman natin temple cleansing. Yung paglilinis sa templo. Paglilinis po sa templo. Sa ating pong pagpapatuloy, yung pagsamba po na tinatawag dito ay napaka-importante po sa buhay po ng isang mananampalataya. Tayo po'y gumigising sa umaga, naghahanda tayo para pumunta sa lugar na ito upang tayo po'y manambahan. Kaya sabi ng iba, saka pupunta ay linggo ngayon. Ano ko? Sisimba. Diba? Sa atin, pag tinawag tayo, saka pupunta. No? Sasamba. No? Kasi hindi po yung tinatawag nating communication, yung ating pong commitment sa ating Panginoong Diyos na tuwing araw ng linggo o nag-set ang ating Panginoong Diyos na tayo magkatipon-tipon upang siya ay pasalamatan, purihin, sambahin doon sa kanyang ginawa sa ating mga buhay. And this time, dito po no, yung ating pong pagpapatuloy, Jesus clears the temple. Tignan po natin maigi ano po bang nangyari dito po sa oras po na ito. Dito po sa pangyayari po ito na medyo naging controversial sa ibang pananaw. Kamusta po yung pagsamba po natin? Kamusta po kayo na umaga pagkagising natin? Tayo ba ay excited? Ready na ba yung mga damit natin nung Friday pa lang? May kagalakan po ba tayo na, linggo ngayon? Meron bang ngiti sa ating mga labi o tayo ay napilitan na pumunta rito upang tupdin yung tipanan. Magkaiba kasi po yung napilitan sa may kagalakan na ginagawa po natin. Ngayon tingnan po natin dito po in the context ng worship, dito po temple cleansing, ano po ba nangyari po dito sa araw po na ito na ginawa po ng ating Panginoong Jesucristo. At suriin po natin kung ang ating bang pagsamba sa ating Panginoong Diyos ay tama. Yung ating bang pagsamba ay pure. Ibabangga po natin dito po sa pangyayari pong ito. Dito po sa verse 12, sa verse 13, when it was almost time for the Jewish Passover, Jesus went up to Jerusalem. Ngayon, natapos na yung unang himala na ginawa ni Kristo, na ginawa niyang alak yung tubig at nakita po ng maraming tao at sila po ay namangha at maraming naniwala. Believe, lagi po believe ang in context po ng Book of John. Para maniwala ang mga tao doon sa ginawa ni Kristo. Ngayon, tignan po na sabi po ito, this was the Passover of the Jews was at hand. Sabi sa verse 13. Nalalapit na yung pista ng Passover, Paskwa. Pista ng Paskwa. Yung Feast of the Passover, this is the most important event in Jewish history. Ito po yung tinatawag nilang ginugunita po nila kung saan sila po ay napalaya sa pagkakaalipin. Doon po sa pamumuno po ng Egypt. And this is an 8-day festival celebrating the Israelites' exodus from Egyptian slavery. Imagine, 8 araw na festival, ito po palang nangyayari pong ito. Kaya, lahat po ng mga tao ay pupunta po doon po sa Jerusalem upang i-celebrate po itong festival po nito, itong pista po na ito. Kaya hindi rin po masama ang pista. Kasi baka sabi lang, bakit namimiesta ka? Masama yan ano yan, paganong tradisyon, no? Na may pista rin po sa kanila. Pista, ito, kagaya po ito, Feast of the Passover, pista po ng Paskwa. At napaka-importante po nito sa kanila. Dahil ito ginugunita nila yung kung kailan po sila na napalaya sa kamay ng Ehipto. 8 araw. Imagine, 8 araw yung kanilang celebration. Kaya bongacious. En grande, ito pong
ito po nga celebration po ito. Sabi nga kanina, dito ginaganap sa Jerusalem yung pista ng Paskwa at yung kanilang mga karatig bayan, karatig bansa ay pupunta po lahat po doon. Kaya napakaraming tao. Kaya pansinin po ninyo kahit sa atin kung saan may piyesta, napakaraming tao din. Napaka-traffic. Kaya ganun-ganun din po yung senaryo din po dito. At sabi nga po dito, nalalapit na. The Passover of the Jews was at hand. Nalalapit na kaya pumunta na po sila doon. Pumunta na si ating Panginoon Jesucristo kasama niya yung kanyang mga alagad. At hindi na po bago to kay Kristo. Itong Passover na tinatawag. Dahil maging nung bata pa man siya, siya po yung naglalagay doon sa templo. Alam niya na po yung kalakaran sa templo. Alam niya po yung nangyayari po sa loob po ng templo at maging sa labas po ng templo kasi siya po yung nandun lagi. Diba dumating yung time na siya ay hinahanap na kanyang magulang kasi nawala siya for 3 days. Ano sabi ng kanyang magulang? Sabi ni Mary, ano ko bang bata ka? Saan ka ba naglalagay? Hindi ka, 3 araw ka namin hinahanap. Saan ka ba po nagpupunta? Diba? Ba't niyo ako hinahanap kung saan-saan? Alam niyo naman kung nasaan ako. Nandun ako sa tahanan ng aking ama. Nandun siya sa templo. No? Nandun siya nakikihalubilo, nakikipag-usap doon sa mga guro. Then, dito nung sila po dumating na po sa Jerusalem at parating na po yung tinatawag na Paskwa, sabi po ito, in the temple courts, verse 14, in the temple courts, he found men selling cattle, sheep, and doves, and others sitting at tables, exchanging money. No, dito na po, magsisimula po yung tinatawag nating isang controversial na issue. Ito yung Jesus cleansing of the temple. O yung paglilinis ng templo. Kapag sinabing naglilinis o maglinis, ibig sabihin, madumi. Hindi mo pwedeng linisin ng malinis. Ibig sabihin, may isang bagay na dapat linisin doon sa templo. At yun yung ginawa po ng ating Panginoon Jesucristo, yung kanyang paglilinis ng templo. Nasa templo na po sila. Sabi, in the temple courts, he found men selling. In the temple courts. Yung temple courts po, di po sa may bandang labas pa po yan ng templo. Sa atin po parang sa labas pa siya ng simbahan, pero sakop pa rin po siya ng simbahan. Nasa bakuran ng simbahan, pero hindi pa po siya sa loob ng simbahan. Nagigets po ba yun? No, yun po yung temple courts na tinatawag. Itong temple courts po ito po ay open sa lahat. Hindi lang po sa mga Hudyo. Tandaan po natin, 2 lang po ang uri ng tao during their time. Jews and Gentiles. Kapag hindi ka Hudyo, ikaw hentil. At kapag ikaw hentil, hindi ka Hudyo. Kaya yung temple courts po, ito po ay para po ito sa lahat. Lahat ng mga tao na maging Hudyo, maging hentil, pwede po sila doon po sa temple courts. Di po sa temple courts po ito po ay, sabi, open po sa lahat. Wala pong ano po ito na dinidisregard, kundi lahat po sila ay open po doon sa lugar po. Kaya sabi, in the temple courts, he found men selling cattle, sheep, and doves. Na pinangalanan po, hindi po sinabing hayop lamang, kundi sila ay nagbebenta nung baka, kambing, tupa, at maging kalapate. At meron pang iba. And others sitting at tables exchanging money. Ngayon, tingnan po natin, Jesus cleansing the temple. Dito na yung problema na lumabas. Pagdating ni Jesus doon po sa templo, doon pa lang po sa labas ay nakita niya na yung kaguluhan ng mga tao. Kapag maraming tao, andyan din po talaga magulo. Lalo na kapag sino tayo pupunta lagi ng palengke? Ano yung atmosphere sa palengke? Di ba ang ingay? Kasi may bumibili, mayroon tumatawad, may nag-aaway pa doon sa sukle, mayroon pa sa timbangan, tamay timbangan. Ang daming commotion doon po sa loob po ng palengke. At malayo pa lang si Jesus at pagdating niya po doon sa temple courts ay yun po yung bumungad po sa kanya. Ano ngayon yung mafe-feel mo kapag ka yung sinasabi mo nga templo o yung tahanan ng Diyos na dapat ay sagrado, dapat ay tahimik,
Pero pagdating mo ay kakaiba, kabaliktaran ng inaasahan mo. Maingay, magulo, mabaho, malansa, mapanghi. Bakit? Kasi nandun daw yung mga baka kambing, baka tupa, at mga kalapate. At ibang mga tao ay mga nagtatawaran doon, nagpapalit daw ng pera. Maingay, andun po yung komosyon. Ano yung mafe-feel mo? Parang ngayon, kapag nag-Starbucks po kayo, para na rin palengke ang Starbucks. Supposed to be, noon ang sabi nila, kapag gusto mo mapag-isa, gusto mo mag-work, pwede kang mag-work sa loob ng Starbucks kasi free wifi at tahimik, cozy yung lugar. Cozy yung atmosphere. Pero ngayon, pag pumunta ka sa Starbucks, napakaingay. Andi yung mga bata nagtatakbuhan, andi yung lahat ng kwentuhan maririnig mo, talaga parang palengke na rin ang Starbucks. No? Kakaiba yung mga nangyayari po ngayon. Una po, sa ito, removing the clutter. Yung pag-alis ng mga kalat sa templo. Removing the clutter. Maraming kalat. Maraming waste dito po sa templo pagdating po ni Kristo. Ano yung kalat po dito? Sabi po dito, in the temple courts, he found men selling cattle. Kapag merong nang nagbebenta, may trading na po na tinatawag. Meron ng mga tinatawag na negosyo po doon po sa loob po ng templo. Nakita niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, tupa, at kalapati. Ano yung significance po ito? Bakit po specific po yung hayop na naandun po? Baka, tupa, at kalapati. Very specific po. Kaya tignan po natin maigi. Ano ba yung baka, tupa, at kalapati? Ito po yung ginagamit po nilang mga hayop sa offering na tinatawag. Ito yung kailang tinatawag na offering during their service, during their worship. Sa atin, basta nag-offer tayo in monetary. Basta nag-offer din tayo, offering tayo ng time natin. At maging commitment natin. Pero sa kanila po, ito po yung kanilang offering po na tinatawag. Yung baka, tupa, at kalapati. Kapag ikaw ay mahirap, kalapati. Diba? Yan din po yung inoffer ni na Mary. No? 2 pigeon na tinatawag. Kung ikaw naman ay medyo may kaya, medyo nakaangat, no? Pwedeng tupa. At ikaw talagang mayaman, big time ka, baka. No? Pero, bakit? No? Bakit may mga nagtitinda doon ng baka, tupa, at kalapati? At hindi lang po yan. Itong issue. At ang mga namamalit ng salapi. Money changer. Ang alam ko lang, ang mga tao pupunta sa money changer kapag yung kamag-anak mo o mahal mo sa buhay ay abroad. Kasi yung kinikita mo ay either dollar or yen or ano pa ba? Ano pa ba mga currency nyo? Ano, pounds ba? Big time, pounds. Ano pa? Lapad. No. Yan lang yung narinig ko na nagpupunta sa money changer kapag ikaw ay abroad. Pero kapag kayo ordinaryong tao, of course, meron kang cash na tinatawag. Pero bakit? No? Bakit? Pati mga namamalit ng salapi nandito sa temple court. Ito naging issue po sa lugar po nila. No? Removing the clutter. Kailangang alisin itong mga kalat sa templo at hindi po nagustuhan ni Jesus yung kanyang dinatnan doon sa lugar po na yon. Yung baka, tupa, kalapati, at yung mga money changer na tinatawag, bakit nandun po sila? No, ginawa na po nilang negosyo. Yung lugar po na yon. Ginawa po nilang pagkakakitaan yung lugar po na yon. At bakit pinayagan po yun? Sabi ko kanina, yung Jerusalem po ay magsa-celebrate ng kanilang Passover, kung saan lahat ng mga tayo magpupuntahan po doon at iba-ibang panganig po ng bansa, iba't ibang panig na syudad ay magpupuntahan po at napakaraming tao. Para saan? Para sila po ay sumamba. Take note, para po sila ay sumamba. At sa kailang pagsamba, meron silang kailangang dalhin.
Yung tinatawag nilang mga offering. Yung pwedeng sin offering o anumang mga offering na kailangan dadalhin. And supposed to be, bago pa mangyaring to, sila po ay bawat mga tao na pupunta po sa lugar po na yon. Tignan po natin ha. Before po mangyari po ito ha, sila po ay nagdadala ng kailang mga offering. Ano yung offering na to? Kagaya binanggit, baka, tupa, at kalapate. At sa layo po ng kanilang biyahe, kasi hindi naman po, wala pa pong MRT, wala pa pong Cavitex po doon, wala pa pong Grab, wala pa pong InDrive po sa panahon po nila. Naglalakad lamang po sila. Kung 3 araw ang kanilang biyahe, 3 araw din lang akay-akay yung kanilang mga offering. 3 araw din lang akay-akay itong mga baka, kambing, ano man, dala po nilang offering po na yan. At along the way, for 3 days, pwede pong mamayat ang mga baka po na yon. Pwedeng mamayat ang mga tupa at yung mga kalapate pwede makawala. Ibig sabihin, bago pa man sila pumunta doon sa Jerusalem, para sa kanilang pagsamba ay dala na nila yung kanilang mga the best offering. Pero bakit nandito na po sa templo itong baka, tupa at kalapati at baging namamalit ng pera? Kasi ang ginawa ng mga tao, itong mga taong sasamba sa Jerusalem, wag na tayong magdala ng baka. Wag na tayong magdala ng tupa. Wag na tayong magdala ng kalapate. Bumili na lang tayo doon. Meron naman doon. Total, marami ng time pera. Yung imbis na mag-aalaga tayo ng baka na ipang-offering natin, ipunin na lang natin at doon na lang tayo bumili sa temple courts. Kaya ngayon, ito naging tradisyon po sa kanila na marami mga tao ang magdagdagsaan doon, kailangan nilang kumita, sabi nila, for the sake, no, matustusan yung pangangailangan ng templo. Sabi, for 46 years, hindi pa po tapos yung templo at kailangan nila ng fund. Kaya ito yung ginawa po ng mga priest po doon, na gamitin itong pagkakataon nito upang sila ay kumita ng pera. Pero no, naging gahaman po sila. Naging gahaman po sila doon sa tinatawag na kikitain po nila. At ito pa isang problema po nila. At maging baka problema din po natin. Yung imbis po na dala-dala nilang offering, the best offering nila sa ating Panginoong Diyos, supposed to be dala-dala po nila. Yun kayo ipang-offering po nila. Yung the best offering nila ay hindi na po nangyayari. Kundi, for the sake ng convenience, bumibili na lang po sila doon sa temple court. Kaya nga sabi ni Jesus po dito, bakit nyo ginagawang palengke and supposed to be templo ng Diyos? Dahil nga sa nangyayari pong ito doon sa kanila. It's removing the clutter. Imbis na yung the best offering na ibibigay mo kay Lord, ay hindi na po nangyayari po yun. Kundi, binibili na lang po nila doon po sa labas. Kaya ang nangyayari po yung kailang pong offering ay okay na yan. Pwede na yan. Wala na yung tinatawag natin commitment sa kanilang pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Kaya sabi, pwede na yan. Doon lang tayo bumili, meron naman doon. Ganun ba yung tamang pagsamba? Ganun ba yung tamang offering na hinihingi ng ating Panginoong Diyos? At sa tingin po ba ninyo, magiging kalugod-lugod yun sa Diyos, yung offering na ibibigay po nila? Na hindi nila pinaghirapan, hindi nila inalagaan, kundi binili na lang nila? At bagi sa money changer po. Kasi ni-require nung lugar po na yun, no, magkaroon sila ng tinatawag na temple tax. Kaya meron po silang nagsisirculate na pera kung saan lang ang gagamitin nila for temple tax. Kaya para makapag-offering ka ng salapi, kailangan mo magpalit. Palitan mo yung pera mo ng temple tax. At yun ang ibibigay mo sa templo. At napakalaki po ng tubo po nila. Doon sa mga nagreklamo na nagpapalit ng dollar, nagpapalit ng lapad na ang laki-laki ng interest ng money changer, mas malaki po ang interest po nila.
Napakalit po ng porsyento lang nakukuha po ng mga nagpapalit ng pera. Kaya, yun po yung issue po niya, naging gahaman po yung mga tao po doon sa kailang negosyo po at ginawa nilang negosyo, yung lugar po na yun na supposed to be na dapat dala-dala na po natin yung ating pong mga offering, no, lalo natin ating pong mga sarili bilang haing buhay sa harapan po ng ating Panginoon Diyos. Kundi yung ginawa po nila ay in replacement for their convenience. Di na mag-aalaga. Bibili na lang po sila doon. Ganun ba yung tamang pagsamba? Ganun ba yung tamang offering sa ating Panginoong Diyos? And Jesus acted out of righteous anger to stop merchants and money changers from turning the temple in Jerusalem into a marketplace. Ito yung sinasabi nga, Jesus acted out of righteous anger. Sabi po dito, so he made a whip out of cords and drove all from the temple area, both sheep and cattle. He scattered the coins of the money changers and overturned their tables. Talagang, gumawa po siya ng tinatawag na latigo. Yung lubid po doon na ginagamit nila sa pantali sa mga hayop, ginawa niya pong latigo po yan. Pinaghagupit niya po yung mga lugar po doon at itinaob ang lahat ng mga tables po doon, lamesa. Tama ba? Tama ba yung nabasa natin? At tama din ba yung napanood natin? Opo. Talagang ano po yun, no? Jesus acted out of righteous anger to stop merchants. May karapatan ba si Jesus para gawin yon? Meron po siyang karapatan. Sabi po dito, sa verse 16, to those who sold doves, he said, "Get this out of here. How dare you to turn my father's house into a market? How dare you? Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Huwag niyo salaulain ang bahay ng aking ama. Huwag niyong gawing palengke itong tahanan ng aking ama." No? Kaya, itinoob niya po yung lahat ng mga bagay po doon, yung mga tables po doon, mga hayop, pinakawalan niya po. Out of righteous anger. Pero hindi po nagkasala si Jesus po dito. Dahil ginawa niya lang po ang tama. At hindi po siya nagsalita ng mga bagay na kung saan siya ay magkakasala. Kaya kung tayo ay magagalit, piliin po natin na huwag tayong magkasala. Si Jesus po ay nagalit po dito out of righteous anger to stop merchants, pero hindi po siya nagkasala. Kaya doon po sa pagtaob niya sa lahat ng mga lamesa po doon, hindi po siya nagkasala po doon. Dahil ginawa lang po ni Jesus yung tama at nararapat doon sa templo ng kanyang ama, sa templo ng ating Panginoong Diyos. Kaya kung tayo po ay naroon, kung isa tayo sa mga merchant, isa tayo sa mga nagtitinda po doon, pwede tayong magalit kay Jesus. Pero walang isa man ang nagtangkang pumuna. Walang isa man ang pumuna o nagtanggol sa kanilang negosyo. Dahil alam din po sila sa kanilang mga sarili na mali ang kanilang ginagawa. At may karapatan po si Jesus doon po sa lugar po na yon. Sabi niya po, di ba? How dare you turn my father's house into a market? No? Hindi po nila ginagawa yung dapat nilang gawin bilang mga mananampalataya, bilang mga taong sumasamba sa ating Panginoong Diyos. Na supposed to be na dala-dala na po natin ang mga bagay na gamit natin para sa ating pagsamba. Hindi yung binibili lang po natin kung saan-saan. Hindi kinukuha lang po natin kung saan-saan. At lalo sa panahon po natin ngayon, tayo, bilang sarili po natin, ano sabi sa Romans 12:1? Offer your bodies as a living sacrifice. Yung katawan ng mismo natin, ito yung living sacrifice na mismo na ibinibigay po natin as offering sa ating Panginoong Diyos. Jesus' cleansing of the temple to restore its sanctity. To restore its sanctity. Para ma-restore po yung kabanalan po doon po sa loob po ng templo at maging sa labas po ng templo. Mawala yung kaguluhan, maguling komosyon, mawala yung mga ingay po sa paligid po na yun, kundi magkaroon po ng katahimikan, magkaroon ng kabanalan doon po sa kailang pagsamba
sa ating Panginoong Diyos, to restore its sanctity. Ito po yung paglilinis na ginawa po ni Jesus doon po sa templo. At maging sa buhay din po natin. Araw-araw ay nililinis po tayo ng ating Panginoong Diyos. Inaalis yung mga bagay, itinataob yung mga bagay, hinahagupit yung mga bagay na ways, na mga kalat na meron sa atin. Kaya bago tayo humarap sa ating Panginoong Diyos, no, supposedly, dapat tayo malinis sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Hindi po tayo pwedeng sumamba sa ating Panginoong Diyos na meron tayong karumihan. Hindi tayo pwedeng humarap sa Kanya na meron tayong karumihan. Dahil hindi magiging katanggap-tanggap yung offering po natin. Hindi magiging katanggap-tanggap yung ating sarili kung meron siyang nakikitang dumi sa ating mga katawan. Jesus cleansing of the temple. No, wala pong pinagkaiba po yun sa atin bilang mananampalataya. Hindi natin kayang linisin ang ating mga sarili. Hindi nila kayang linisin yun ng templo dahil sila ay kabahagi ng mga paninda, mga merchants po na yun, mga business po na yun. Yung kasakiman, hindi nila kayang linisin po yung mga bagay na yun. Kaya ginawa po ni Kristo. Si Jesus ang gumawa ng paglilinis po doon po sa templo at maging sa atin po. Yung paglilinis na ginagawa sa atin araw-araw ay hindi po natin kayang gawin po yan kundi sa pamagitan lamang po ni Kristo. At pangatlo po is about removing the clutter from old life. Ito yung paglilinis o pag-aalis ng mga kalat mula doon sa ating lumang pagkatao. Bakit sila pumunta o pupunta doon sa Jerusalem? Ano kailan layunin? Mag-business? Pumunta po sila roon, lahat po ng mga taong, lahat po ng makarating bansa ay pupunta po sa Jerusalem to worship. Para sila ay sumamba sa ating Panginoong Diyos. Sila ay mananambahan. Yan po yung primary purpose na kaya po sila pupunta. Kaya nga po, almost 1 taon po nilang pinagpaplanuhan po yan. 1 taon nilang binubuo po yung mga plano po na yan. Nag-aalaga na po sila ng mga hayop para sa kailang offering. Inihahanda na po nila kanilang sarili doon po sa big event po na yan. Kaya wag po natin sabihin na pumunta lamang po sila ron para, kagaya ngayon, maraming mga nagbibisita iglesia. Na hindi na po sila bisita iglesia. Sino rito naka-schedule ng bisita iglesia? No, hindi na po basta bisita iglesia. Dapat meron pong tinatawag na pagsamba. Yung tunay na pagsamba sa ating buhay na Diyos. No, removing the clutter from old life. This is a call to holiness. Ito'y panawagan para sa kabanalan. This is a call to holiness. No, hindi lamang po pupunta sa Jerusalem para magpa-picture, maging sikat, para magkaroon ng bagong i-reels. No, hindi po yun. Pupunta po sa doon para sila ay sumamba sa buhay at tunay na Diyos. Kaya nga po, dala-dala po nila yung kanilang mga hain, yung kanilang mga offering. The best offering. Hindi po basta-basta offering lamang. This is a call to holiness. No, removing the clutter from old life. At pangalawa po, this word of worship. This word of worship. Yung ating pagsamba ay dapat na maging karapat-dapat na pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Kaya sabi ko, kaya hindi po ito basta-basta lamang ginagawa. Kung ito'y pinagpaplanuhan, ito po ay inihanda ating mga sarili sa pagdating po ng araw po na yun, kagaya po sa oras din pong ito. This is our corporate worship. Tayo po ba ay handa pumunta rito? O nagmamadali tayong pumunta dito? Magkaiba po yun. Although lahat po tayo narito ngayon, pare-paras po tayo nandito, nakakapakinig, nananambahan, pero iba-iba po yung ating po mga purpose. Ang iba sa atin ay, ang purpose ay kasi linggo, kailangan pumunta. Ay kailangan ko mag-church kasi Sunday, out of obligation. Pero meron ba kagalakan sa atin na narito ngayon dahil linggo, tayo makikipagniig sa ating Panginoong Diyos? Tayo makikipag-fellowship with one another? May kagalakan na makita mo yung kapatiran
Kaya tignan mo yung katabi mo nga kung may kagalakan sa kailang mga mukha. Opo, kasama po yun sa ating pong pagsamba. Na nagagalak tayo na makita natin yung kapatiran. Kaya naman, do not neglect the gathering na tinatawag. Ito ay gathering. Ito ay gawain ng ating Panginoong Diyos. Kaya, dapat na maalis itong mga kalat sa ating mga lumapang mga pagkatao. Ito'y humahadlang po sa atin upang tayo makapagpatuloy sa pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Meron ba nagsabi sa inyo rito na iiwan ko muna yung gawaing bahay at kailangan kong sumamba ngayon? Uunahin ko muna yung pagsamba kaysa sa mga gawaing bahay o anumang mga gawain. It's a call to holiness and worthy of worship. Christ will act to cleanse His temple. He will scourge and chasten us. Yung ginawa ni Jesus doon po sa temple courts na itinoob lahat ng mga kalat po doon. Ito rin po yung sumisimbolo rin po sa bawat sa po sa atin. Yung paglilinis na ginawa niya rin po sa atin, minsan masakit, minsan mahirap. Yung tinatawag na yung pagtutuwid po sa bawat sa po sa atin na ginagawa ng ating Panginoong Diyos. Sometimes, mahirap, masakit. Mahirap tanggapin. Pero, yun yung bagay na ginagawa ng ating Panginoong Diyos upang tayo ay maitama, maisaayos. Kaya magpasalamat tayo. At wag nating ariin itong hindi magandang bagay. Kundi ito'y ginagawa ng ating Panginoong Diyos para po sa ikatutuwid po ng bawat sa po sa atin. Kaya sabi nga sa 1 Corinthians chapter 6, do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. Sabi nga, sulat ni Apostle Paul sa Corinto. No, do you not know that your bodies are temple of the Holy Spirit? Ito na yung templo ng banal na Espiritu. Kung yung kayo na merong literal na temple o literal na templo, no, spiritual speaking, yung katawan mismo natin, ito na yung templo ng Santong Espiritu. Sino na nanahan dito? Ang Santong Espiritu. Kung nandito ang Santong Espiritu, anong dapat natin gawin sa ating katawan, sa ating templo? Sa templong ito. Lalagyan ba ito ng maraming kalat? Kakalatan ba natin to? Di ba? Hindi. Sino magulang dito na pagdating sa kailang bahay, sa kailang tahanan, na napakaraming kalat? Sino matutuwa po doon? Wala. Walang magulang matutuwa kapag dinatnan yung kailang tahanan na punong-puno po ng kalat. And the same thing sa atin din po. Yung ating pong katawan, ito po yung templo ng Santong Espiritu, hindi po natin to dapat nilalagyan ng kalat. Kaya nga po, lahat ng kalat na meron tayo ay nililinis po yan ng ating Panginoong Jesucristo, ng ating Panginoong Diyos. Minsan pinupurun po tayo, no? Pinuputol, pinuputulan ng mga sanga, pinuputulan ng dahon, tinitrim upang maging maayos. No? Sabi din po ito, who is in you, whom you have received from God, you are not your own. Hindi na po natin pag-aari ang katawang ito, kundi ito ay pag-aari na po ng ating Panginoong Diyos. Kaya wala po tayong karapatan na kalahatan. At yung mga tao po doon sa temple courts, wala po silang karapatan na magkalat po doon, wala po silang karapatan na gawin lang marketplace yung lugar po na yun dahil yun po ay tahanan ng Diyos. Sabi ni Jesus, this is my Father's house. Supposed to be ito yung lugar ng panalanginan at pananambahan. Hindi ito palengke. May lugar para sa palengke at may lugar para sa pananambahan. Ito yung tahanan ng aking Ama, sabi ni Jesus. Removing the clutter from old life. No? Kailangan maalis po itong mga kalat po dito po sa ating mga luma pang pagkatao kasi may mga ano pa po tayo. May mga naiwan pa po mga kalat sa atin. Ano pa yung mga kalat na naiwan sa atin? Sa ating lumang pagkatao. Alam po natin, we are in the flesh. May struggle pa rin po tayo. May natitira pa pong sin sa ating mga katawan, sa ating mga sarili. Yan po yung mga kalat na tinatawag na kailangang alisin, no? Linisin po ng ating Panginoong Jesucristo. No? We must act
to cleanse the temple. No? We must act to cleanse yung body po natin na malinis sa mga kalat po nito. We must cleanse ourselves of all filthiness and perfect holiness. We must open the door to our Lord Jesus Christ. Nawa ay malinis po yung ating pong sarili kapag tayo humaharap po sa ating banal na Diyos. Okay. In the context of worship, sa ating pananambahan, dapat po tayo po ay may bukas na puso po tayo sa ating Panginoong Diyos. Na ino-offer natin ating sarili bilang haing buhay sa harapan po ng ating Panginoong Diyos. And Christ wants to fully possess us. He wants His temple to be a place where He can dwell. He wants to walk in us and be our God. And we no longer live for ourselves, but for God. And today, Jesus was simply taking care of His temple. Ano yung temple na to? Our lives. Nawa itong templo po na ito. Hindi lang po literal na templo, kundi mismong katawan po natin. Ito po ay templo ng Santong Espiritu. Ito po ay templo ng Diyos. At hindi po ito atin. Hindi na po natin ito pag-aari. Kundi ito ay pag-aari na po ng ating Panginoong Diyos. At nawa, sa araw-araw, sa oras-oras ay kakitaan po tayo ng kabanalan. Makita po si Kristo sa ating pong pamumuhay. Makita po na tama yung ating pagsamba. Makita na tama yung layunin natin sa pagsamba. Makita yung layunin po natin sa tuwing araw na tayo nagkikita-kita, nagsasama-sama, ay tama yung ating pagsamba. Hindi po yan nakukuha sa laki, dami ng ating offering, kundi sa laman po ng ating mga puso. Kung sino nasa puso po natin, anong laman ng puso po natin. Doon po mag-vary ang ating pong worship. Hindi po sa laki ng binibigay po natin. Hindi po sa taba na nabili po natin doon sa marketplace. Hindi po yung binenta doon po sa temple course, kundi yung dala-dala natin mismo upang tayo sumamba sa Kanya. Yung ating sarili bilang haing buhay sa ating Panginoong Diyos. Tayo pong lahat ay manalangin. Tayo po tumayo para po sa ating pananalangin. Let us pray. Pinupuri ka namin at patuloy pinapasalamatan. Salamat, Panginoon, sa reminder na ito na ang aming pagsamba ay dapat na tama at nakaangkla sa iyo, nakafocus sa iyo. Maging ang mga bagay na ibinibigay namin, ino-offer namin sa iyo, ito nawa ay bumubukal sa aming mga puso. Ito ay pinaglaanan namin ng oras. Ito ay binigyan namin ng pagpapahalaga. Hindi ito yung mga bagay na nabibili namin sa labas, kundi ito'y kaparte ng aming buhay na iniaalay namin sa iyo. At maging ang buhay na ito, Panginoon, ay iniaalay namin sa iyo. At patuloy mo nawang katagpuin, Panginoon. Patuloy nawang ikaw may itaas namin sa lahat ng aspeto ng buhay namin. Ikaw ang mapaluguran namin sa templong ito. Dahil ito ay iyo. Ito'y pag-aari mo ang katawang lupang ito. Kaya salamat, Panginoon, sa paalalang ito, na hindi lamang kami pupunta sa lugar na ito upang kami manambahan, kundi ino-offer namin, Panginoon, sa lugar na ito ang aming mga sarili bilang haing buhay sa inyong harapan. Nawa ikaw ang malugod sa aming mga ginagawa. Ikaw ang nalulugod sa lahat ng aming mga iniisip. Ikaw ang nalulugod sa lahat ng aspeto ng aming pamumuhay. Katulungan mo kami, Panginoon, sa aming pananambahan, hindi lamang sa araw ng linggo, kundi sa lahat ng araw na ipinagkatiwala mo sa amin. Makita mo nawa kami na kami naglalakad tungo sa iyong kabanalan. Kaya pinupuri ka namin at patuloy pinapasalamatan sa paalalang ito. At sa pag-rebuke mo sa amin, na ang pagsamba namin ay hindi lamang basta-basta kami dumadalo. Na hindi lang basta-basta namin ito ginagawa. Kundi ito ay parte ng aming buhay. Kaya salamat, Panginoon,
sa pag-rebuke mo sa bawat sa amin, sa pagkokorek mo sa bawat sa amin. Nabigyan namin ng mataas na importansya ang pagsamba namin sa iyo. Bigyan namin, Panginoon, ng mataas na pagkilala, pagdakila sa iyong banal na pangalan. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na maibigay namin ang pinaka-the best sa aming buhay. Maibigay namin ang pinaka-mainam para sa iyo. Pinaka-mainam sa lahat ng aspeto ng aming pamumuhay. Dahil alam mo at nakikita mo ang lahat ng aming mga ginagawa. Alam mo maging ang aming mga iniisip. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na ang aming pagsamba ay maging kalugod-lugod sa inyong harapan. At maging ang katawang lupang ito, Panginoon, ay gamitin mo para sa iyong kapurihan. Kaya salamat sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa fellowship na ito, Panginoon. Salamat sa pananambahan na ito, Panginoon, na ibinigay mo sa bawat sa amin. At hindi lamang namin ito, Panginoon, marinig, mabasa, o mapakinggan, kundi ito ay magkaroon ng application sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Tulungan mo kami, Panginoon, na maunawaan namin ang iyong mga salita. Maunawaan namin ang iyong mga ipinapagawa sa bawat isa. At matanggap namin, Panginoon, masakit man ang iyong salita. Kaya pinupuri ka namin at patuloy pinapasalamatan. At salamat din, Panginoon, maging sa presensya ng Santong Espiritu sa mga oras na ito. Sa mga kapatid ko na dinako mo sa lugar na ito, we thank you, Lord, sa pagpapagal ng mga anak mong ito. Patuloy pang pagpalain ang kailang mga buhay. Gabayan pa sila, Panginoon, at patuloy na bigyan pa kami, Panginoon, ng eagerness, ng excitement, ng enthusiasm, na kami ay makapaglingkod sa iyo. Na kami ay makapaglingkod sa iyong ubasan. Kaya salamat, Panginoon, at patuloy pagpalain ang buhay ng bawat isa, maging ang kabuhayan ng iyong mga anak. Pinupuri ka namin, at patuloy na pinapasalamatan. Tanggapin mo, Panginoon, ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pasasalamat, at tanggapin mo, Panginoon, ang mga katawan namin bilang haing buhay sa inyong harapan. And to Him who is able to keep you from falling, and to present you faultless before His presence with exceeding joy. To the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power both now and evermore. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace.
promise good to me. His word, my hope secure. He will my shield and portion me, as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. The earth shall soon dissolve like snow. The sun forbear to shine, but God who called me here below will be forever mine, will be forever